po hindi po maganda yun. Para sa ating plastic. Hindi po dapat gawin ni Sara Duterte yung po mga kanya pong kinuha na yung kay Pangulo. Ito ay hindi pagtalim sa kung anumang mga kakulangan ng meron. Ito ay imbitasyon sa bawat isa. Sa pagkakataon ito, hinihiling po natin sa ating mga nangungulang sa national stage. Kasama ang ating beneficiaries at mga bisita. Pilisan lang po yung mag-compress. Yan yan guys, pinawagayway nila yung certificate of condonation. Well, it is actually private communication that knowledge na, yes. Because that's really my opinion. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on it? What will happen to them if somebody falls in impeachment? It will tie down the House, it will tie down the Senate. It will just take up all that and for what? For nothing. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. As far as I'm concerned, it is storm in a teacup. Never say never. Never say never. Sa akin po hindi po maganda yun. Hindi po yun para kung wala po sa katotohanan yung pong pagbabanta ni Sara Duterte sa kay sa ating plastic. Bilang
President, sir, dapat po ba napagbantaan niya ng ganun ang Pangulo? Hindi po dapat. So kung aware din po kayo, sir, sa mga confidential fund na hanggang ngayon walang kalinawan kung saan napunta, ano pong opinion niyo doon? Yung confidential fund ng Vice President, ano pong masasabi niyo doon? Ang masasabi ko po doon dapat ay hindi po dapat gawin ni Sara Duterte yung pong mga kanya pong kinuha na yung kay Pangulo. Sir, opo. Kasi po, sir, isa po tayo sa nagbabayad ng tax. So, dapat malaman nating mamamayan kung saan napunta ang kaba ng bayan na dapat po ay maitulong sa mamamayan. No? So, until now po, sir, kasi walang klaro kung sino si Mary Grace Piatos, nakalagay sa resibo. So, mabuti naman po, sir, at alam niyo po, no? Kasi, siyempre, bilang mamamayan, karapatan po natin na malaman. Opo, ma'am. Opo. Additional na lang po, sir, mensahe sa ating Pangulong Bongbong Marcos kasi makikita niyo po siya ngayon ng live na live. Ano po? Ay nagpapasalamat po kami sa ating Pangulo na talaga po lahat po ng mga biyaya po at lalong-lalo po sa katulad namin magsasaka. Tulad po nung sa amin po sa magsasaka po, doon po sa DA. Napakalaking bagay po sa amin yung naitutulong po nila sa amin. Lamang po. Baga wala na kayong babayaran ngayon tayo, no? Kasi nga dahil dun bali po kasi yung Vice President po natin, sabi niya gusto niyang ipa-ano si PBBM, assassinate. No, pag may nangyari sa kanya, may pagbabanta po. Ano pong yes po, ano pong masasabi niyo doon, Mami? Tingin niyo po ba bilang isang Vice President, tama po ba yung ginawa ni Sara Duterte? Pagbanta, hindi po. Yes, opo, ma'am, opo. Napagbantaan po ni Vice President Sara Duterte na yung buhay ni PBBM at ni First Lady at saka kasama na din si Speaker Martin. So, alam ko po, kalat na po yun. So, kung hindi niyo po pa po kayo aware, no, yun po yung sinasabi namin. Kung ano po yung opinion niyo doon, ma'am? Tama po ba yun? Bilang isa siya sa pinakamataas bilang na Vice leader President ng ating bansa. Tingin niyo po ba tama po bang attitude or action po yun? Nasabihan mo ng ganon yung presidente ng Pilipinas. Eh, hindi. Kung ikaw ay nasa mambabatas, dapat kung ano, may mali man, itatama. Hindi yung banta. Kumbaga, ibis na dapat nagtutulungan, di ba? Para tumaas ang antas ng pamumuhay ng mga Pilipino, may ganito pang senaryo na nangyayari. About ma'am naman, Ito ay hindi pagtakip sa kung anumang mga kakulangan meron. Ito ay imbitasyon sa bawat isa.